Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD Argarin. Mga feel-good news. Diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Mili Borja, wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang 5,000 non-teaching positions sa DepEd schools. Ang inisyatibong ito ay upang makapagbigay ng sapat na manpower at suporta ang mga guro sa kanilang maayos na pagtuturo. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang paglikha ng 5,000 non-teaching positions sa iba't ibang paaralan na pinangangasiwaan ng kagawaran sa buong bansa. Layo nito na makapagbigay ng sapat na manpower at masuportahan ng mga guro sa pagbibigay ng dekalidad na pagtuturo sa mga estudyante. Ayon sa DBM, ang 5,000 non-teaching positions ay binubuo ng 3,500 Administrative Officer 2 positions na layong alisin sa mga guro ang administrative tasks at 1,500 Project Development Officer 1 positions na tutulong sa mga AO2 at iba pang non-teaching personnel. Makatatanggal ang mga nasa AO2 at PDO1 positions ng basic salary na nagkakahalagang 27,000 pesos base sa 4th tranche monthly salary schedule for civilian personnel of the national government. Inihayag pa ng naturang ahensya na makakatulong ito sa mga guro na mabawasan ang kanilang trabaho at makafocus sa pagtuturo sa mga estudyante. Nakapaglapag ang India ng kauna-unahang spacecraft sa South Pole ng buwan. Ito ay inaasahang magsasagawa ng experiments gaya ng spectrometer analysis sa mineral composition ng lunar surface. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Lumapag na sa buwan ang Indian spacecraft na Chandrayaan-3 nitong Agosto. Ang naturang misyon ay malaking bagay para sa lunar exploration at standing ng India sa space power. Kasabay nito ay umani ng samut-saring suporta mula sa mga mamamayan ng India ang panibagong tagumpay. Tinutukan ito sa iba't ibang telebisyon at nag-alay din ng panalangin sa matagumpay nitong paglapag. Ang Chandrayaan-3 spacecraft ay lumapag sa Lunar South Pole ayon sa Indian Space Research Organization. Ito na ang ikalawang attempt ng India na makapagpalapag ng spacecraft sa buwan. Nangangahulugan ang salitang Chandrayaan na moon vehicle sa salitang Hindi at Sanskrit. Noong 2019, matagumpay na napakawala ng Chandrayaan-2 mission ang orbiter ngunit ang lander nito ay bumagsak. Inaasahang mananatiling functional ang Chandrayaan-3 ng 2 linggo kung saan magsasagawa ito ng experiments kabilang ang spectrometer analysis sa mineral composition ng lunar surface. Tumanggap ang Philippine Gymnastics ng halos 4 na milyong pisong halaga ng parkour gear. Tiniyak naman ng mga opisyal na aalagaan at magagamit ng maayos ang mga dinonate na gear. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report na ito. Nakatanggap ang sport na parkour sa Pilipinas ng malaking tulong matapos ang BRIC, isang nangungunang French global parkour equipment supplier, ay nag-donate ng 62,000 euros o humigit kumulang na 3.8 million pesos na halaga ng gear sa Gymnastics Association of the Philippines o GAP sa ika-6 at huling leg ng FIG BRIC Parkour Asian Tour sa Rizal Park. Natanggap ni GAP President Cynthia Carrion ang gear sa event na sinaksihan ni FIG President Morinari Watanabe ng Japan at Asian Gymnastics
West Union President Abduramal Al-Shatri ng Qatar. Dumalo rin sa turnover sa Philippine Obstacle Sports Federation Attorney Al-Agra na inatasan ng GAP na ayusin ang 2 araw na kaganapan at aalagaan ng mga donasyong kagamitan. Ang course ay binubuo ng humigit kumulang 35 hanggang 40 obstacles na inilatag sa isang 25-meter course na regular para sa pagsasanay, gayon din sa mga pambansang kompetisyon ng ibang mga bansa. Samantala, tiniyak naman ni Agra na ang mga kagamitan ay nasa mabuting kamay at magagamit ng maayos sa panahon ng kaganapan. Para sa mga namahagi ng parkour gear, ito ay isang lumalagong sports at nagiging mas sikat sa mga kabataan ngayon. Kasado na ang transformation ng Pasig River sa ilalim ng proyektong Pasig Bigyang Buhay Muli ng Administrasyong Marcos. Ang mga pamilyang nakatira sa estero nakatakdang i-relocate oras na umarangkada na ang naturang urban development. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Let Narciso. Pursigido ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagandahin ang Pasig River. Ayon kay Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar, pinirmahan ni Pangulong Marcos ang executive order para sa urban development ng Pasig River. Sabi ni Acuzar, mismong si First Lady Liza Araneta Marcos ang nagsusulong na maisakatuparan na ang transformation ng kahabaan ng Pasig River. Sa ilalim ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM project ng pamahalaan, magkakaroon ng relokasyon ng mga pamilyang nakatira sa gilid o mga estero. Sa katunayan, sinisimulan na anya nila ang pagpapatayo ng mga pabahay o housing project sa North Harbor kung saan ililipat ang mga pamilyang tatamaan ng proyekto. Ang programa po ng ating mahal na Pangulo at ating unang gig na ayusin yung buhay ng mga tao dyan sa Pasig River, lalo-lalo na yung nakatira dyan. At pagkatapos po, ayos po natin, tanggal po natin yung mga ISF dyan, gagawin po natin magandang promenade dyan. Yan po ang programa ng ating gobyerno dito po sa Pasig River. Ayon pa kay Acuzar, nakapaloob sa Pasig River Development Plan ang kumpletong programa hanggang Manila Bay kung saan maglalagay pa ng Central Park sa dulo o sa bahagi ng Laguna de Bai. Hindi pa masabi ng kalihim kung magkano ang guguguling pondo sa proyekto at kung kailan ang target na matapos ito. Para sa MBC Network News, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Naka-standby ang 1.8 billion pesos na pondo para sa food packs na ipapamahagi sa ating mga kababayang naapektuhan ng bagyo. Yan ang pagtitiyak ng Department of Social Welfare and Development sa kanilang kahandaan na alalayan ang mga Pilipino sa oras ng kalamidad. Tutukan ang mga detalye sa report ni Angelica Cosme. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Goring, hagupit naman ang hanging habagat ang nararanasan sa bansa. Kaya naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, tiniyak ang kanilang kahandaan ngayong panahon ng kalamidad para alalayan ang mga kababayan nating apektado ng mga pag-ulan. Ayon kay Assistant Secretary Romel Lopez ng DSWD, 1.8 billion pesos na halaga ng food packs ang nakapreposisyon na para sa mga nangangailangang pamilyang Pilipino ngayong panahon ng kalamidad. Yung kagandahan po ng prepositioning natin, inabanggit natin yung 1.8 billion worth po o almost 1,900,000 plus po na family food packs natin na naka-preposition po. Samantala, sinagot rin ng opisyal ang issue ng umano'y bukas ng mga ayuda kung saan hinahati-hati umano ng ilan ang mga lamang pagkain. Una po sa lahat, gusto po nating malaman kung saan po halimbawa yung report ngayon so that we can verify at siyempre kung totoo po yan ay blatant violation po yan. Kasi tama po yun, yung ating family food tax ay packed na po yan, naka-seal na po yan, naglalaman ng 6 na kilong bigas, 4 na lata ng tuna, and then additional 2 lata po ng corned beef o 2 lata ng ating sardinas, and then meron po yung choco malt, 5 piraso po or cereal drinks, at siyempre po 5 piraso rin ng nakasashe na kape. At yan po, hindi po natin maaaring bawasan, i-mix and match, maliban po kung TSWD po ang gagawa talaga. So mali po yun. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
Featured ang Pinay singer-actress na si Maymay Entrata sa digital billboard ng Times Square sa New York City. Alamin natin ang mga better news sa mundo ng showbiz mula sa ating Showbiz Angel. Featured sa digital billboard ng sikat na Times Square sa New York City, si Maymay Entrata. Ang 26-year-old singer-actress cover ng Equal Playlist, ang kampanya ng music streaming platform na Spotify to feature female artists worldwide. Sa isang Instagram post naman ni Maymay, nagpasalamat ito sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Ayon dito, hindi niya lubos akalaing magkaka-billboard siya sa New York. Bumuhos naman ang mga pagbati para sa mga awit. Maliban kay Maymay, ilan pa sa mga Filipino artists na nasilayan sa naturang digital billboard ay sina Sara Geronimo, Nadine Lustre, Julian San Jose, KZ Tandingan, Clara Benin at Janine Tanyoso. Unang nakilala si Maymay bilang housemate ng reality TV show na Pinoy Big Brother, kung saan itinanghal itong Big Winner. Ilan sa mga pinasikat niyang kanta ay ang Ama Kabugera. Pati nagsasasabihin ng iba, Ama Kabugera. Pwede ba? Mga ila habang ako'y sumasayaw, lumapit ka sa At Otto Dedma. lalo pang umang. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway napafeel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nagpa-feel better sa akin ngayong araw ay ang pag-aaproba ng ilang libong posisyon para sa non-teaching personnel sa mga eskwelahan. Kasi di ba lalo na't simula na ng klase, tapos ang dami nang nag-e-enroll ngayon, nalaman niya natin na milyon-milyon sila. Kaya kailangan talaga ng ating mga guro na ng katuwang, kumbaga, gaya na lang nitong mga personnel na to, syempre susuportahan nila ang mga guro para sa pagtuturo ng mga estudyante. Syempre, hindi lang sa guro talaga yan good vibes, kundi pati na rin sa mga magiging empleyado. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita niyo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Mili Borja. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD Argarin. Mga feel-good news. Diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang.